Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update. PHL lahat ho talaga ng mga congressman ngayon gagawin ang kanilang tungkulin o bagay, kainin nila ang wet box nitong si Marcos administration o Marcos Jr. para lamang ho hindi ho sila matanggal sa kanilang pwesto. Ito ho kasing anak ni Bong Revilla mga ka-update, si Budots King, nagsasalita na naman ho, nagpapaka-irrelevant ba mga ka-update? Nagpapakitang gilas na naman kay Marcos Jr. Ito ho kasi, basahin na lang ho natin. Sa ilalim ng administrasyong Marcos, bumalik ang sigla ng ating ekonomiya. Ayan mga ka-update, ano ho sa tingin nyo? Magbigay naman ho kayo ng inyong opinion ukol ho sa sinabi nitong Kain Wetbox na anak ni Bong Revilla sa kanyang pahayag ukol dito nga kay BBM. Nagbago daw bumalik daw ho ang sigla ng administrasyon ng ekonomiya ng ating bayan. Naniniwala ho po ba kayo mga ka-reaction update? Magkomento naman ho kayo dyan para naman natin mapag-usapan mga ka-update. Kasi unang-una sa lahat, Jojo, pagtaas ng dolyar, hindi yan bumabalik ang sigla ng ekonomiya. Unang-una sa lahat, tumataas lang ang dolyar na yan kasi pabagsak ang peso. Tumataas ang pamilihin. Tataas ang lahat ng presyo. Isang-isa pa yung gas. Yung gasolina ho niyan, isa pang problema, sakit sa ulo netong ating bansa niyan. Tapos sasabihin ho neto, bumabalik daw ang sigla ng ekonomiya dahil sa Marcos administration. Nagpapatawa ho ba siya mga kabdit? Ba't hindi po natin tawanan? Di ba? Kasi parang ginagawa ho tayong tanga netong taong ito. Isipin mo yun, magsasalita ho siyang ganyan na parang wala bang kaso yung kanyang ama na alam ho ninyo yan. Si Bong Revilla. Alam niya na ho yan. Kumbaga, konektado talaga ho ang mga ito. Siguro mga kabdita, isa ito sa ating paimbestigahan. Malaman ho natin kung ano ba talaga yung ginagawa niya sa kanyang distrito. Di ba? Umaasenso ba yung ekonomiya nyo dyan? O ikaw lang, yung bulsa mo lang? Tanong lang, Jojo Revilla. Di ba? Tapos hindi lang ho yan. Pag-uusapan natin mga kabdit. Ito kasing si Bonjing Remula. Nagsasalita ho na legal daw yung tax evasion. Mga kabdit, kung hindi po natin malilinaw, ito po kasing tax evasion ha. Kung wari meron ho tayong business na sabihin ho natin isang restaurant. Yan. Example lang ho natin. Yung isang restaurant ho natin, mga ka-update, kumikita ng around million. Ayan, per month naman ho yan. Kasi may marami pong mga restaurant na kumikita talaga ng ganyan. Pero yung ginagawa ho nila, hindi ho nila dinedeclare na ganun yung kinikita nila. Meron po kasi tayong OR, yung tawag ho natin, yung nire-resibo ho natin. Pwede ho silang gumawa ng tatlo or bahala ho sila kung ilan. Tapos, nandoon ho yung kanilang mga pagkain, produkto na ibinebenta, dun sa resibo ho nila, mga ka-reaction update, susulat lang ho sila kung wari, 5 resibo, ganyan. Mga 5 resibo na may kumain lang sa restaurant nila, ganyan lang. Susulat ho sila around 200 pesos. Bale, kung kita ho sila sa isang araw, papakita ho nila sa kanilang resibo pag nagre-remit na ho sila o diyan, ipinapakita sa mga alam nyo na ho, sabihin ho nila 1,000 per day lang. Yan po yung sinasabi nating tax evasion. Hindi ho nila dinedeclare talaga yung kinikita nilang isang buwan na 1 milyon. Ang ipapakita lang ho nila ay 30,000 per month yung kinikita nila. Para nga naman mga ka-reaction update, mabawasan ho yung ikakaltas na tax sa kanila. Yan po yung sinasabi nating tax evasion. Kung saan mga ka-update, ito nga pong si Bonjing Remula, hindi naman daw po illegal yan. Legal daw po yan o ka-reaction update. Sang-ayon ka ho ba sa sinabi ni Bonjing Remula na legal itong tax evasion? Bilib na bilib yan kay Bendalo, kaya tignan nyo ho yung mga utak ho nila, nagbe-benda rin. Di ba? Kaya mga bit, wag na ho nating patagal nito. Irekta na ho natin nito, mga ka-reaction update. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin ito. Pakinggan ho natin paano magpahayag ang isang Attorney Abayon. Okay po, so pag-usapan po natin tong tungkol kay Ombudsman Remulla. Ito po yung tungkol dun sa controversial statement niya, yung may binanggit po siya tungkol sa tax evasion, tax avoidance, and then may sinabi po siyang legal. Okay, so ang gagawin ko po, unang-una ipi-play muna natin tong specific portion sa
interview para maging klaro po talaga yung actual statement ni Ombudsman Remulla. Then I will be giving po the legal explanation kung ano ba talaga yung tax avoidance, ano po ba yung tax evasion, and i-discuss ko na lang din po yung personal point of view ko tungkol sa bending the law. Okay, so yan po lahat ang papag-usapan natin for today. Okay, so good day po my fellow taong bayan, and to start things off po, we will be looking at the interview ni Ombudsman Remulla. Okay, so sa mga gusto po mapanood yung actual video clip na to, may kita po ninyo to sa YouTube account or YouTube channel po ni Miss Lucy Cruz Valdez. So kita nyo naman po yan, di ba? Dito sa video, she has 93,000 subscribers. Okay, and then yung title po ng video is URL, The Impunity of Corruption Started When the Ombudsman Fell Silent. Okay, and then yung specific portion po ng interview is nasa 37 minutes and 30 seconds pataas po yung tungkol dun sa tax evasion or avoidance. Okay, so gusto ko lang yan i-emphasize sa inyo kasi mahaba-haba po tong video na to, nasa 41 minutes, and hindi ko na po to nahanap. Actually, ang nag-pinpoint po sa akin ito is yung nag-comment dun sa pinost ko po sa Facebook. So thank you rin po pala yung nagsabi sa akin sa timestamp na to. Okay, so anyway po, ngayon panoorin natin yung actual statement at interview ni Ombudsman Remulla. Now, ito pa. During the hearing, during the hearing, I have to ask you this, no? When Senator Erwin Tulfo was angry, he actually declared loudly that You bend the law? yes, sometimes you have to bend the law. And he asked you, tama ba? And you said yes. Sometimes you Uy. have to bend the law to be able to please the people. Ayan mga reaction update. Dyan pa lang naman, neto, mapapakinggan nyo naman itong si Erwin Tulfo. Yung mga Tulfo ho kasi, mga ka-update, yung Tulfo brothers, dinadaan ho nila sa yung gigil ho ba? Parang sisigaw-sigaw ho sila na gusto nga naman nila pag sumisigaw sila, tama sila. Dyan po nila dinadaan. Gusto ho nila sindakin yung taong bayan. Kaya pag tignan nyo ho yung magiging reaction. Neto nasa likod ho ni Erwin Tulfo, mga ka-update. Paano sasabihin mong you can bend the law tapos mas mataas yung bayan sa batas? Di ba? Mismong presidente, Tulfo, Erwin Tulfo, hindi ligtas sa batas. You can never bend the law. Kaya marami yung attorney dyan, mga ka-reaction update, tinatawanan mo siya. Hindi lang ho attorney, kahit nga normal na mamamayan ka, alam na alam mo namang you can never bend the law. Di ba? Ito po kasi yan, nakakatawa po kasi yung sinisindak ko nila sa kanilang sigaw-sigaw. Yung doon ho nila dinadaan sa takot. Di ba? Pero alam nila mali ho sila. Doon lang nila dinadaan. Sa sigaw-sigaw ho nila. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Ayan po yung reaction. Noon nasa likod ni Erwin Tulfo ang mga reaction update. Paano hindi natatawa? Mas mataas daw yung taong bayan sa batas. Di ba? Sino po hindi matatawa sa kanya? Dinadaan ho nila sa sigaw. Tapos siyempre, itong si Bonjing Remulla, maggagaling-galingan. Agree yan. Siyempre, sinasampal ng bilyones o milyones yan eh. Yun yung hindi natin alam. Di ba? Pera-pera lang ho yan, mga ka-reaction update. Sampalin ka ng pera eh. Hindi ka ba tatanggap? Di ba? Tapos mataas pa yung posisyon niya, ombudsman. Yes, sir. Lucy, a person in the height of When passion... can you bend the law? No. Let me listen to this. A person at the height of passion, do you want to argue with him? You don't want to argue with him in his territory. And besides, he said bend the law. There's tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And legal. tax avoidance. It's legal. Tax avoidance is legal, but not tax evasion. That's bending the law. What's the difference? It's the devices lawyers make so that the taxes won't stick. So I can avoid paying taxes. Tax You know, avoidance meaning to say you fall under a lesser category, so the tax is not as big as it should be. It's still illegal though. No. These are legal devices. And okay. bending the law is not breaking the law, Luchi. Wow, If he asks me, will you break the law? No, I will not break the law. Yan mga ka-reaction update. Yan pa lang sa pahayag niya. Alam na alam mo na ho yung mga umaabuso sa batas. Yan yung mga taong may mga magagarang sasakyan tapos may sariling blinker. Di ba alam niya naman po yan na bawal yan? Yan po yung mga
breaking the law, yung bending the law, yan po yung mga taong gumagawa ng ganon. Yung porket may kapangyarihan ho sila, hindi ho sila pantay sa mamamayang Pilipino. Gusto ho nila nakaangat sila. Yan po yung mga ganyang klase ng tao, yung mga ganyan. Di ba? Halatado ho itong si Bonjing Rimula sa kanyang pinagdadadaldal dyan. Bend the law. Pwede. Ay, dyan magaling nga mga lawyers. Kaya nga, abogado tayo. No, but that's why we also wonder whether as an ombudsman, you're going to find ways to bend the law. I mean, No. Ano tayo, the law is clear. Basta mahalaga yung facts at yung evidence. Yun ang mahalaga sa lahat. And the law that applies to the situation. galing mo naman masyado. Nakakalusot ka. Dapat talaga trial lawyer ka. Wait, tingnan natin baka That's meron why pa. lawyers don't go to court. Okay, where do you think this will all end up? I know that Okay, you're in okay. a hurry, but I just have I to think ask you, yun na po how- yun eh. Okay po, so yung pinakauna kong comment dito, this is actually the first time I've watched this full clip kasi yung mga napapanood ko lang po ay yung mga spliced up videos na ginagawang highlight. So una po ang masasabi ko dito, mukhang ang nag-start talaga yung discussion is tungkol dun sa bend the law. Tapos nagbigay po ngayon ng example si Ombudsman Remulla na according to him is a form of bending the law, which is yung pag-differentiate niya ng tax avoidance at tax evasion. So una po nagkamali siya dito, ang sinabi niya tax evasion daw is legal, pero kinlarify naman niya yun later on. Ang understanding ko po from the full statement dito ni Ombudsman Remulla is that yung tax avoidance daw yung legal, pero hindi naman yung tax evasion. Okay, so mamaya po i-discuss ko rin yung legal side naman tungkol dyan. Pero ngayon po ang ginagawa ko lang muna is binibigay ko lang yung actual very fresh na observation and reaction ko po dito sa interview. Okay, and then pangalawa pa po na comment ko lang dito is tungkol dun sa example nga na binigay ni Ombudsman Remulla na tax avoidance daw is a form of bending the law. So dun po I do not agree with him kasi although wala naman po talagang definition sa jurisprudence or sa batas kung what constitutes as bend the law, pero ang personal observation ko po is tax avoidance is not a form of bending the law. Okay, pero more on mamaya po i-discuss ko rin yan. Okay, so yan po ang observations ko and reaction ko po dito sa actual statement ni Ombudsman Remulla. Ngayon po i-discuss ko naman sa inyo yung legal side of things, yung tungkol sa tax evasion and tax avoidance. So yung first question po talaga natin dito is kung tama ba yung sinabi ni Ombudsman Remulla na legal daw yung tax avoidance. Okay? And ang sagot po dyan is yes, tama po yun. Tax avoidance is legal po because that is a legal term po yan based on law and jurisprudence at hindi po yan yung literal na avoidance na word na ginagamit po in a general or in a simple manner. Okay? That is a legal term po. Ang problema lang po na nakita ko dito sa interview kay Ombudsman Remulla, hindi niya yun binigyan ng emphasis. Sinabi lang niya tax evasion, tax avoidance is legal, period. So of course, in the eyes and in the ears po of a ordinaryong nakikinig sa interview at sa statement na yun, ang dating ngayon, pag umiwas ka lang sa tax, illegal yun. Diba? So yun lang po ang nakikita kong mali dito ni Ombudsman Remulla. Nakalimutan niya bigyan ng emphasis na the word tax avoidance is a legal term po wherein ang ibig sabihin po niyan ay may mga mechanisms or may mga paraan para mapababa yung tax liability ng isang taxpayer. Okay, papakita ko rin po sa inyo mismo yung isang jurisprudence kung saan dinefine po ang term na tax avoidance. Okay? And for that po, I will just be using this case, December 9, 2020, GR number 227121, Commissioner of Internal Revenue versus the Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. So CIR versus HSBC. Okay, so punta lang po tayo sa part kung saan dinefine ng Supreme Court yung term na tax avoidance. So ang sinabi po dito ng Supreme Court, a taxpayer has the right to decrease the amount of what otherwise would be his taxes or altogether to avoid them by means which the law permits. At ang tawag po dyan, tax avoidance. Diba? And then sa last sentence po, sabi ng Supreme Court, it is the use of legal means to reduce tax liability. However, this method should be used by taxpayer in good faith and at arm's length. Okay, so in summary po, ang pinaka-point lang talaga nito, meron kasing mga paraan sa batas po based on the law and the jurisprudence natin kung saan pwede po pababain ang tax liability ng isang tao. Ang isa pong example dyan is kung yung mga itemized deductions po ng isang taxpayer. Diba? Kasi kung ikaw po may isang business, tas meron kang business-related expense, yung resibo po
grupo na yon, pwede mo po yun isubmit ngayon sa BIR para bumaba yung tax liability mo. And that is a form of tax avoidance. Okay? At ang sabi nga po ng Supreme Court, it is the use of legal means to reduce tax liability. Hindi po to literal na mag-a-avoid or iiwasan mo lang yung tax. Okay? In other words po, basta may gawin kang paraan para mapababa yung tax liability mo in a legal way, tax avoidance po yung term doon. Okay? And again, ulitin ko lang, ang naging problem lang dito ni Ombudsman Remulla, nakalimutan niya emphasize na mayroong legal term na tax avoidance. Ang dating kasi sa akin, the way he explained it, parang he assumed na alam to ni Miss Lucy Cruz Valdez yung difference between tax evasion and avoidance. Okay? At alam ko rin po, sinabi una ni Ombudsman Remulla na tax evasion is legal, pero kinlarify naman niya na tax avoidance yung pinpoint out niya na legal. Yung tax evasion po, that is naman the legal term kung saan iniwasan mo magbayad ng tax via illegal means. So ang easiest po na example niyan is kung let's say meron kang income na 1 million pero yung dineclare mo lang 300,000 tapos yung naging taxable income mo is 300,000 only, yan po, that is clear tax evasion kasi yung tax liability mo hindi mo naman pinababa to 300,000 via legal means. Okay, so yan po ang difference sila. Okay, again, ulitin ko lang po, tax avoidance is the means or methods po kung saan pag pinababa po ng isang taxpayer ang tax liability niya via legal means, that is what we call tax avoidance. Okay, tapos pag hindi mo naman po binayaran yung tax mo or kung let's say pinababa mo yung tax liability mo or yung report mo po sa BIR is mababa doon from your actual income, yan po yung tax evasion. Okay, basta pag pababain via legal means, tax avoidance. Pag mag-declare ka ng mababa or via illegal means, that is tax evasion. Yan po yung difference. O ayan, Remulla, malinaw na siguro na si Atty. Nel nag-explain sa'yo. Hindi ka ba nahihiya? Sasabihin mo pang legal yung tax evasion. Eh, hindi naman po patas yan. Di ba? Pare-parehas lang din tayong naghahanap buhay, kumikita, tapos sasabihin mo, legal. Di ba? Yung utak mo talaga, Remulla, ha? Nasa bendalo. Manang-mana ka dyan sa amo mong si Tulfo. Ng dalawang yan. Okay? So hopefully klaro po yan. And time out lang po muna since madami naman na po tayong napag-usapan. So this is just my friendly reminder to all of you. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, hopefully you can consider subscribing po para maging updated kayo sa mga bagong uploads ko. And pangalawa po, if you also want to support my YouTube channel or my content creation journey, you may do so po by joining the membership program na tinawag ko pong Associates for Truth. Okay? So ngayon tuloy po tayo sa discussion. And then ngayon po, pag-usapan naman natin yung Bendalo. Sobrang sikat ngayon. Kung tingnan nyo nga po dun sa Facebook ko ngayon, may ginawa rin akong joke tungkol sa bend the flood control. Ipakita ko na lang din po sa inyo. Ayan po, kasi na-bend yung flood control because of Typhoon Tinyo. Tapos sinabi kong caption, okay Bendalo inspired flood control. So anyway po, my main point here why I'm sharing this is because nagiging meme na kasi talaga tong Bendalo. So una po ang sasabihin ko, kasi binigyan po ng example dito ni Ombudsman Remulla na yung bending the law daw is you performing something na within the means of the law. So the simplest way I can explain that po is parang yung mga exceptions or mga exemptions sa batas, yun daw ay considered as bending the law according to Ombudsman Remulla. Yun yung understanding ko po based dito sa statement niya sa interview na to. Okay? At ang masasabi ko po dyan is with all due respect po to Ombudsman Remulla, I do not consider following the exceptions or exemptions of the law as a form of bending the law. Okay? And the reason being po is because exceptions and exemptions, those are all within the terms of the law. Diba? So kung nandun po yun sa batas mismo, di ang ibig sabihin po niyan, wala kang binrake or binend na batas, kung hindi, sinunod mo lang yung batas talaga. Okay? Ang dating lang kasi pag merong loopholes na pinapag-usapan, mga exceptions, exemptions, ang dating niyan parang gray area daw, tapos nagiging, yun nga, quote-unquote bend the law. But if we really look at it strictly speaking or in a legal point of view, we cannot consider that as bending the law kasi kung exception or exemption yun, tapos yun yung ginawa mo, then that is actually following the law. Diba? Yan po yung position ko on the matter. Okay? So an exception or an exemption under the rules or the law, hindi po yan siya lumalayo or nagiging or nabibend yung batas yung ibig sabihin yan. It simply means you are following the law, just that wala ka na dun sa general rule, kundi nandun ka na sa step 2 or step 3 via the exceptions or exemptions
ng batas. Okay, yan po yung personal point of view at interpretation ko dyan sa ganyang bagay. Okay, at kaya ko po sinasabi na personal interpretation ko lang kasi wala naman pong jurisprudence or batas na nagsasabi na what constitutes bending the law. It is either breaking the law or not breaking the law. Yun lang po yung understanding ko talaga dyan. As long as you are following the general rule at kung merong exceptions or exemptions yung sinunod mo, you are still following the law po at that instance. Again, wala pong bending the law dyan. Okay? So yan po ang very humble and respectful opinion ng inyong quote-unquote favorite DDS lawyer. Tapos pag ayaw sa akin, bayarang abogado. At ang isa pa pong idadagdag ko lang din pala, from my point of view, when you say bending the law, ang dating niyan sa akin, kung ako po tatanungin ninyo, may ginawa kayong kalokohan wherein you actually violated or broke the law, pero dahil walang witness, walang nakakita sa inyo, di hindi ka ngayon nagkaroon ng liability. So para sa akin, yun yung mas pasok sa definition or sa term na bending the law. Okay, at ang example ko pong mabibigay dyan is let's say meron ka pong pinapaya na tao, 'di ba? Tapos tinapon mo. Let's say dun sa Laguna Lake or sa Taal Lake mo tinapon, tapos walang nakahuli sa iyo, 'di ba? So in that sense, pwede natin masabing you were able to bend the law kasi may ginawa kang kalokohan pero wala namang makahuli sa iyo. So in a sense po for me, yun yung pasok sa term na bending the law. So Ayan mga ka-update, sinabi na nga ho ni Atty. Nila Bayon yung definition ng bending the law. Basta importante, hindi po pwede nating i-bend ang batas. Di ba? Hindi po natin pwedeng gaguin. Depende na lang ho dyan sa mga gahaman, sa kapangyarihan. Isisingit din ho natin ito. Kasi itong ano pong itsura nitong si Redon na to. May hawig po ito mga reaction update. Nakalimutan ko yung pangalan, Cartoon Susi, di ba? Tingnan mo, nagsasalita na naman ho siya mga ka-update na digong hindi target sa Dolomite probe. Ano na naman po bang pinapalabas nito mga ka-reaction update? 'Di ba? Nagpapaka bayani na naman ho. Kasi imbis na imbestigahan niya yung mga tropa niya diyan sa House of the Representatives, si Martin Romualdez, inuuna ho nilang banatan si Pangulong Duterte. Kaya magkomento ho kayo sa inyong mga naging opinion, reaction, ukol dito sa Bendalo ni alam nyo na si Erwin Tulfo at si Boying Rimula. Kaya mga update, maraming salamat po sa inyo. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.